Sa paglalakwat siya sa Bataan, maraming hindi dapat palampasin. Samahan ang lakwatserang si Maybe sa pagdiskubre ng natatago nitong beauty. Mula Maynila, mararating ang Bataan ng halos 3 oras. Mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ang probinsyang ito. Noong World War II, sa pamumuno ng mga Hapon, pilit na ipinamarcha ang halos 80,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano mula Bagak, Bataan hanggang Capas, Tarlac. Ito ang tinawag na Bataan Death March. Pero ngayon, isang masayang pagmamarcha ang aatupagin natin sa probinsyang ito. Pero hala, parang napasobra ako sa pagmamarcha. Parang ibang lugar na itong napuntahan ko. Ay, ma'am, excuse me, ma'am. Iba na po itong napuntahan kong lugar eh. Nasa Bataan pa po ba ako? Oo, nasa Bataan ka. O, gusto nyo itur ko kayo dito para maintindihan nyo yung mga nakikita nyo dito. Ay, opo. Sige po, ma'am. Sige, okay po na kayo. tayo. Game na po. Sige, Sige po. tayo na. Mag-march Dito, po ma'am. tayo. Opo, kaliwa. Una tayong mag-chill sa Bataan Technology Park. Ang 365 na ektaryang lupain ay naging kanlungan ng mga refugee ng Vietnam War noong 1964 hanggang 1969. Nagsilbi itong komunidad sa halos 20,000 refugees mula Vietnam, Cambodia at Laos. Sa tulong ng United Nations, nabigyang suporta ang kanilang edukasyon at kabuhayan. Ginawan din sila ng mga lugar para makapagdasal. Isa na rito ang Golden Buddha na ginawa raw ng Vietnamese refugees para maging prayer spot nila. Nakikita mo, napaka-significant tong puno na yon kasi yun yung Bodhi tree o yung Bo tree. Sabi kasi nila, yung Bo tree na yan, this is where Buddha rested after his revelation. Nariyan din ang Buddha na tinawag na Goddess of Mercy. Tapos may nakalagay sa kanya, don't worry, it will pass. Everything does. So, ibig sabihin sa sarili kong pangunawa, wag kang masyadong mag-alala or wag mong tambayan ng isang sitwasyon o problema. Pero yung keep of the grass, hindi po yung Buddhist teaching po. Joke lang namin yan. Dito naman nakasulat ang ilang Buddhist proverbs. Inspiring. Perfect spot para sa meditation. Ang Bayon Temple naman ay isa ring Buddhist prayer spot ay gawa ng Cambodian refugees. 4 faces siya kasi bawat mukha niya ay may meaning. Like this side, metta, loving kindness. Sa kabila, compassion. Doon sa kabila, sympathetic joy. Dito sa kabila ay equanimity. Ang place of worship naman na ginawa ng mga taga-Laos ay tinawag na That Luang bilang pagpupugay sa ancient capital city ng Lao Shan Kingdom. Mayroong total of 11 monuments o temple sa park. Dito naman tayo sa loob ng museum. Sa loob ng museum, makikita natin yung ito yung mga replika ng mga refugees dati. Pero yung mga ibang items o bagay na makikita natin, actual na ginamit nila. Tama po ba, ma'am? Oo. Katulad po nito, ito yung isang house pero ang tawag, Monkey House. Ito ay social rehabilitation center for those who committed violations sa camp rules during the refugee program. Kasi sinawag nila itong Monkey House, sabi nga ng mga Vietnamese, for those who are making monkey business. Monkey business like ano po? Yung nag-violate sila ng curfew hours, liquor ban, tapos yung mga nag-riot sila, nakipag-away, vandalism. Mas malaki raw ang totoong Monkey House kaysa sa replika na ito. May banyo rin sa loob nito. Noon, nagsagawa ng counseling ang mga social worker para sa mga napupunta sa Monkey House. Sige nga po, ma'am. Tira niyo nga po. Sige po, pasok po kayo. Ayun. Ayan. Ako, ma'am. Kasi na ho kayong refugees na naman po ang ating natagpuan dito po sa Bataan. Parang tuwan-tuwa naman ako. Diyan lang po kayo, ma'am. Hindi po kayo makakalaya ho dyan. Opo, mag-graduate po kayo sa Vietnam. Ang replika ng Bank House ay makikita rin sa museum. Ito ang tahanan ng mga refugee. Ito, isang building yan. Bawat building may 10 units. Bawat unit may isang family. So ito, isang unit to, isang family. Makikita rin ang ilang items na ginamit mismo ng refugees. Ang isa pang atraksyon sa museum ay ang bangkang ito, na ginamit daw ng mga Vietnamese refugee para tumakas sa Vietnam War.
Ito ay original at dito mismo siya dumaong o nagdak sa Bataan, sa Morong Shore mismo So from siya. diretso from Bataan to from Vietnam to Bataan. From Vietnam. Opo, pero totoo po talaga to? Oo, original yan. Original yung art. Medyo na-refurbish lang namin ng konti yung second floor. Pero ito ay na-restore. Tinulungan kami ng National Historical Commission. Isinakay ng 37-year-old na bangka ang halos 35 na Vietnamese refugees na himalang ligtas na nakatawid ng China Sea papuntang Morong, Bataan. Para sa mga gustong bumisita sa park, bukas ito ng Lunes hanggang Linggo from 8 a.m. hanggang 4 p.m. 30 pesos ang fee, kasama na ang guided tour sa mga shrine at museum. Naku, ang ganda naman dito. Ang sarap siguro mag-relax dito. Pero, I smell something salty. Ay, siguro dagat yun siguro. Talaga naman to si Bill. Masayang araw po, ma'am. Ay! Hello, yes, sir. po sa Bataan White Coral Beach Resort. Thank you po, thank Tama you. po yung narinig ko, ma'am, na ang saltwater pool po natin ay galing po talaga sa ang tubig nito sa dagat. Gusto mo samahan mo kaya ako mag-swim? Yes, ma'am. Baka Totoo? pwede. Yes. Pwede? Opo, para po ma-experience naman ninyo ang ganda ng O, sige, sige. Meron kami detachable piping system. So, yung piping system na yung detachable siya, na yun yung nagpa-pump from the sea papunta dun sa pool namin. Got a 1, 2, 3. Langoy ano ako eh. Langoy butanding. Bukod sa walang amoy na chlorine na yung naamoy natin chlorine, walang ganun eh. Yung mas buoyant nga yung tubig, yung mas lumulutang ka. Yay! Hindi kaya dahil meron akong inflatable. 300 pesos ang entrance fee para sa adults at 200 pesos naman for kids. Feel mo na ang karagatan kahit nasa pool ka lang. Ano? Strawberry sa Bataan? Are you sure? Hanapin ko yan. You heard it right. May strawberry farm sa Bataan. For 300 pesos for adults at 150 pesos for kids, pwede na kayong mag-strawberry picking. Dapat lang, tumawag muna sa farm to check kung ready for harvest ang mga strawberry. Actually, ang strawberry namin, organic yan. Ngayon, wala siyang picking season. Pag tumubo yan, sunod-sunod yung seedling niya. Strawberry, 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 strawberry. Meron nga! Oh! Yan nga lang mga good news. Hindi na natin naabutan yung talagang full bloom dahil nga kakatapos lang ng February. Pero confirm, dito sa Bataan, meron ng strawberry farm. Tikman nga natin yung isa. Asim! Yeah! At least nakatikim, di ba? Kalain mo? After mag-strawberry picking, pwede rin kayong mag-relax sa kanilang volcanic spa. Ang ash na ginamit dito ay mula pa raw sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Ang heat mula sa abo ay nakare-relax ng muscles at natutulungan daw tanggalin ang toxins sa katawan. May pugon sa ilalim na may mga panggatong na kahoy para sa relaxing na init. For 350 pesos, makapag-relax na kayo rito for 45 minutes. Kaliwa! 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 Kanang kaliwa! Mula Morong, dito naman ako sa Bagak, Bataan pa din. It's up to you kung saang spot sa Stella Maris Beach gusto mong mag-chill. Bukod sa swimming, gora lang sa paglalakad sa buhangin o pagbe-beach volleyball. Ito ang tiro of the decade! Alert, guys! Alert! Okay? Okay, game! Yan! Oh! Yes! 1 point! Kung mag-overnight, pwede ka rin mag-pitch ng hanggang 4 na tent dito for 500 pesos. Ay pwedeng-pwede po. Nang yung tent area na lang ang bayadan nila at entrance fee na 100 per head. Woohoo! Wow! Grabe naman ito, oh. Natsyempohan ko pa yung pa-sunset na